Yun, pakakot pasakay at saka syempre BGM Lights and Sounds. At ito nga, meron tayong isang hakot at ganito pala binababa ng mga taga-Egypt yung ano tawag doon, yung bricks o bricks tawag ba yun? Basta ganyan. Tsaka ganito rin nila pinapanik sa pyramid. Yan pala yun. Napakabigat ng rep na yan at saka nakita mo nga. At mamaya kukurutin ni nanay yung isang pinaka cute yan. Tingnan mo, yun o, cute mo talaga, Tutoy, ang cute mo talaga. Ayan, nakita nyo yun, kinukurot ni nanay. Cute na cute siya sa pagpapanik ng rep na yan. Napakabigat yan. At nakita nyo, naguhugas ako ng kamay. At mamaya malalaman nyo kung bakit ako naguhugas ng kamay. Panoorin nyo hanggang dulo para kahit papano malaman nyo kung bakit ako nagdyan sa bukid ng Tokwa. Ayan, sa mga taga-bukid dyan, sa mga naranasan magbukid dyan, makikita nyo. At saka syempre ito, naboboring yung dalawa. Nagkaroon tayo ng konting palaro sa loob ng sasakyan natin. Napakalakas ng ulan dyan ng Tokwa. Naboring yung dalawa. Sabi ko, sige, unahan kayong punuin yung mga baso na yan. At kung sino man nanalo, syempre ito muna ang BGM Lights and Sounds. Yun mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan, gaya ng binyag, kasal, debut, at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. At saka maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat po ulit. Biyahe tayo papuntang Sarapan ay sa San Ildefonso kay tropa natin. Ito may akutin lang tayo. Rep daw yun eh, puro mga rep yung akutin natin eh. Oo. Negosyo reto na. Hindi, ano yun, yung dating mga luban, ihawan. Hindi naman talaga piyesta, iba talaga araw ng piyesta ro, diba? Iba. Dami, hindi ko tigan. Karoon April talaga piyesta. April, oh. Para sa amin, April, na bago na rin. Ay, pakit na piyesta rin. Hindi ko, at saka regular na araw, ano ba yun? Yun na nga, at mahaba-haba nga yung ating biyahe ngayon dahil from Plaridel to Akle to Baliwag, tapos to Akle ulit to Baliwag to Plaridel. Kaya medyo matagal-tagal, hindi ko na-expect na ganong kalayo at hindi ko na-expect na abutin kami ng halos gabi na. Kaya pero okay na rin at enjoy rin naman sa biyahe dahil meron naman tayo mga nakakitang nakaka-enjoy na pagkakataon. At saka syempre kasama natin si Justin at saka si Tito Bembol at nagtaho muna kami. At ito na nga, nasa Baliwag na tayo. Diyan tayo napadaan, hindi tayo nag-bypass Plaridel to San Rafael, bypass to San Ildefonso. At medyo nakita nyo naman ang palengke ng Plaridel, the best yan. At saka syempre nakita nyo naman, pinabilisan natin to dahil nga medyo ginagabi na kami. Hindi pala kami ginagabi, late na kami dahil ang usapan na yun ay halos parang dumating kami doon 8 magte-10 na. At yun na nandiyan na tayo sa may bypass sa Rafael, tapos papunta tayo sa bypass sa Rafael to San Ildefonso bypass. At nandiyan na tayo sa San Ildefonso bypass, ang bypass na bilaran ng palay para sa bayan ng Tokwa. At nakita nyo naman, ito naman ang bypass pa rin, isang bypass na napakahabang bypass yan. At sa dulo halos ang bypass may ginagawa at meron tayong nadaan na medyo to the moon. Nakita nyo naman ang medyo maganda-ganda at meron may iskinita nga dyan. At yan, dapat dyan din kami dadaan nung pauwi, pero hindi na kami nakadaan dyan dahil nga raw bigla nung hapon ay umulan. At ito yung nakita nyong maganda-gandang daan na pinaglabanan ni Sang Goku at ni Vegeta. At nakita nyo, nagpagas na rin kami dahil nga hindi kami nakapagpagas sa Plaridel. At sa lugar na yan, syempre habang lumalayo, mas nagmamahal ang gas. At syempre nakita nyo naman ang to the moon na naman. Ito na naman po ang pinakamalupit na lubakan. Ayun na lubak yan sa ating daan. At medyo namali kami ng daan na
dalan sa amin ng waste. Kaya kung saan saan kami lubak-lubak tapunta, at medyo nung natutunan na namin yon, okay naman. At ito tayo, magbimerenda muna. At yan na nga, nakapangmatindihang long sleeve, as long as sleeve pa tayo dahil nga medyo mainit. At nakakita mo yung masarap yung tinda na yan pag magagawi kayo papunta Akli. Basta sa gandang kanan makikita nyo. At ito yung nakikita nyo naman, medyo mainit-init at medyo pa-north na tayo dyan. Takdanto ko talaga naman. At saka yun nga, kain lang at food trip lang tayo dyan dahil nga mahaba-haba ang biyal at napakalakas ang sound trip ni Kuya. Yun, malapit na tayo. Medyo napakalayo. Akli, naknanto sa may Eagle Cement yata. Siyempre magwi-break at saka ano muna kami, merienda muna kami. May nakain kami ito, napakasarap ng suka. Sakit sa bewang pag yung masyadong malayo ang biyahe. Kala namin madadali namin ng isang oras, sa sobrang pangit ng daan dito sa durug-durug yung daan kaya yun, medyo nadali tayo ng mabagal na daan. At ayun nga, syempre babiyahin na tayo isang mabilis ulit at medyo buti na lang may baon tayo ng tubig-tubig kahit papano. Nakaka-refresh at nakita nyo sa mga bilis at mahabang biyahe na naman dyan. Medyo maganda-ganda na yung nadadaanan namin sa gawin nito at medyo maganda na rin yung view dahil nasa taas-taas na rin tayo dyan. At medyo saglit na lang makakarating na tayo ron sa ating pagkukuhanan ng gamit. At syempre nagpapasalamat tayo sa mag-asawa naging client natin na kasama rin natin sa industriya ng musika. Yan sila Roji at saka si Has. At saka syempre eto na tayo sa Eagle Cement para sa Solid North yata yan, basta ganyan, nandiyan dyan sa Akli yan, o hindi ko alam, basta sa gawi dyan. At nakita nyo yung pabrika na yan, yan ang pinakahari ng pabrika. At malapit na tayo dito na tayo halos sa ating pagkukuha ng gamit. At ito nga pala yung mga gamit nila na dadali natin na hindi na naisan sa atin, pero buti na lang nagkasya ng 2 balik. Dahil nga kung tatatluin pa parang hindi nakakaya na rin dahil sa sobrang pagod at sobrang layo. Pero buti na lang, konti na nga lang at kasya naman talaga ng 2 balik. Kaso nga lang sobrang layo. At yan, nakita nyo, tirik na tirik ang araw. Mamayang hapon, yung ikalawang hakot namin, pauwi na kami. Sobrang lakas ng ulan, parang bagyo talaga. At ito ang medyo mabibigat na mga freezer na idadali natin mula sa San Ildefonso, Akli nga, at dadali natin doon sa Patang Tubig. At ito yung bricks na parang ganito ginagawa siguro nung mga Egyptian nung panahon ng pagbuo ng pagbuo ng pyramid. Nakita nyo yung ito, solid talaga, napakabigat nito. Yan, 4 kami pinagtulungan namin, ginawa namin ng diskarte. Una, hindi ko talaga alam kung paano namin ikakarga yan, pero buti nga syempre kahit paano ginagamitan naman ng coconut oil na mga yan. Ang mga diskarte dapat yun. At nakita mo si nanay, ang cute mo kaya kinukurot yung isang kasama namin na nag-aakyat. At yan, nakita nyo naman, napagkasya na namin, pero napakabigat yan. At eto nga kami, syempre malapit na kami matapos yan at mamaya isang biyahe na kami. At meron pang mga nilalagay doon, yan, na mga karne-karne na laman ng freezer na yun, kaya medyo mabigat-bigat. At ito, pinagmerienda na kami ni Laate. At syempre meron niya daw alitangya yung isang ano tawag doon, hopya. At ito, pabiyahe na kami papunta rin sa Baliwag dahil nga kailangan na namin magmadali. Dapat meron pa kaming isang hakot na client. Ang nangyari naman doon sa isang client namin, hindi na namin niya nakuhan dahil nga gagahuli na kami sa oras. Kaya yun, nakakuha muna sila ma'am ng pamalit sa amin. At ito nga, dapat mag-picture lang. Medyo may sumita sa akin yan. Sabi ko mag-picture lang sir. Ang gwardiya pala, may bawal pala mag-picture doon. At hindi na rin naalis ako ng pag-picture dahil may aso, hinahabol-habol na ako. At ito nga yung mga aso. Medyo bad trip ng toko yung mga aso. Ayan o. Ganda doon o. Bad trip lang yung aso. Lintik na aso eh. Yun, welcome dito tayo sa wala nakikita.
Nakita nyo ba yung nakikita ko? Hindi ko alam kung ano yung nakikita nyo, pero nandito tayo sa maganda-ganda view. Ayun, oh. Nakikita nyo ba yun? Ayun yung bahay namin, oh. Ayun, oh. O, diba? Doon lang, dito lang yung bahay namin. Yun, oh. Nakikita nyo, naglalaba yung aso. At pagkatapos na natin i-capture yung moment na yun, syempre, yan, biyahe na naman tayo isang malala. At yan, meron yung magandang pangyayari dahil nga na ituro sa atin yung tamang daan. Kaya dapat makikinig at marunong tayo magtanong sa mga nakakaalam na mas magandang daan dyan. Sa buhay-buhay man o sa lakbayin o sa lugar na ating pupuntahan. Basta magtanong tayo na magtanong sa mas nakakantanda sa atin. At nakita nyo sa sobrang bilis namin, nasa baliwag na kami. Pero namali na naman ako ng daan. Dapat sa highway na ako dumaan, nandiyan dyan naglooban ako, ng tokwa kung ano ng mga traffic ang mga na-experience namin. Kaya dapat talaga aalamin natin ang tamang daan para kahit papano mabilis tayo sa pupuntahan natin. At ito na nga, malapit na ako sa Pinagbarilan. Buti na lang hindi masyadong traffic dyan dahil sobrang traffic lang. At nandiyan na tayo sa Pinagbarilan, papunta na tayo sa Matang Tubig. At nakita natin syempre si Kadampi. Yun, follow din natin yung syempre page niya, at saka panoorin natin at like, i-share natin yung mga ginagawa niya rin video, mga ginagawa niya rin vlog. Classmate natin yan nung high school. At saka ito syempre, dito na tayo sa ano yan, hinihintay natin, nakakalimutan ko kung lugar na yan. Basta nandiyan tayo, tinahantay na natin yung client natin. At ayun, nauna na pala yung client natin dahil nga papunta na tayo at malapit na tayo sa pagbababa natin ng mga gamit. At ayun, talaga minsan mapapakamot ka, medyo masikip at makipot, pero sa dulo naman may kaluwagan na. At nakita nyo naman yan, may pa-highlights pa yung ano natin, ano tawag doon, yung lilim. At saka ito, nakita nyo na nagbababa namin sa mabilis, napakabilis talaga yan Hindi po naka-timeslap siya, talagang ganyan kabibilis yung mga kasama natin sa kilusan. Nakakita nyo naman dyan, Ayan ang mga amo natin, mga dati nating mga kasama rin sa larangan ng musika, mga kasama at mga nakakasama natin sa tugtugan. Yan, at nakita nyo naman, binababa na namin yung karne. At yung karne na yan napakalalaki at napakadadami. At buti na lang hindi pa nasisira dahil nga syempre malamig-lamig pa rin yung freezer, may mga yelo pa, kaya napakabigat niyan. Buti na lang hindi tayo naplatan sa biyahe. At ayun nga, may nangyari rin sa amin na makikita nyo sa bandudulo na napansin ko na flat pala yung bandang kanan gulong ko, yung uli, at makikita nyo sa bandang dulo kung ano ang gagawin namin. At yan nga, nakita nyo, inayos-ayos namin para kung paano namin ibababa yan dahil napakabigat talaga nyan. Aapat lang kami ang nagbababa yata nyan, mga 8 yan. At yung isa sa maganda naman pagkakataon namin yan nangyari, halos tutukan na lang yung pagbabaan namin ng gamit. Dahil kung malayo yan at hindi nagkasya yung truck, obligado kami bubuhatin namin yan mula ron sa labas hanggang papasok. Napakabigat talaga yan, napakabigat, sobra yan. Parang isang tricycle yung binubuhat mo o higit pa. At nakita nyo naman, napakahaba niyan, parang 3 freezer ang katumbas niya. At ito yung kama na nahirapan kami, lahat yata ng logic hindi na namin magawa kung paano kami. Isa lang sa pinakamagandang solusyon nun, tanggalin. At ito yung food trip na binigay sa amin, dapat kakain kami, kaso nga may pa food trip daw. Maraming salamat sa tilapia at sa ano tawag dun, sa ampalaya. At nandiyan na kami, sumilong muna kami sa malamig-lamig para kahit papano meron kami maramdaman na lamig. Iba talaga may puno, kaya sa mga bata dyan, ngayon pala magtanim-tanim na kayo ng puno yan, para kahit papano meron lilim-lilim ang mga susunod na henerasyon sa atin. Kaya ayun lang, putrip lang kami. At syempre, sabi nga namin, enjoy lang namin yung moment dahil hindi naman habang panahon ma-experience natin yung ganyan. Pero yun nga, basta kung nasaan man kayo ngayon, kung ano man meron kayong ginagawa, tuloy nyo lang. At yan, kaya ako naghuhugas ng ano yan dahil wala na kaming tubig ng tokwa. Yung tubig namin pang radiator na lang, kaya inano ko muna na ganyan
nandyan muna tayo naghuhugas. At nakita nyo naman yung malawak na bukid rin. Balang araw makakabili rin tayo ng ganyan. At nakita nyo na isang mabilis na naman na biyahe. At puro biyahe na lang ang ginawa natin. Biyahe ng biyahe. Ayan. Dumaan na kami sa SM at flyover. Isang mabilis na daan lang yan sa flyover. Dahil doon na naman kami dadaan sa San Ildefonso. Yan, bypass na naman. Ayan yung pangalawang daan namin. Yung pangatlo namin na pauwi, hindi na kami dyan nakadaan. At syempre, ito yung nagturo sa amin ng tamang daan kanina. Kaya sabi namin, pagbilan ng 3 bukong tigbe 20 dyan. At napakasarap ng buko nila na napakasolid. Nakita nyo naman yung libre refill daw yan. Nung dumaan kami, hindi na kami nakapagpa-refill dahil nga nangyari, napakalakas ng ulan. Kaya hindi na rin namin na-video sila ate. At ito na nga, syempre, babiyahin na naman kami ng isang malupitan yan. Malupiton. Shoutout natin si Malupiton. Yan. Baka bigyan tayo ng pambili ng gulong. De, joke lang. At saka yan, nakita nyo isang mabilis na biyahe at kagandahan dyan. Minsan lang naman tayo mapunta sa mga ganyan lugar. Ini-enjoy at natin yung moment dahil hindi ka naman araw-araw nagdadrive papuntang Aklet. Hindi ka nagdadrive araw-araw papunta sa ganyang kagandang lugar at makikita mo yung puntahan lang natin yung titingnan natin yung pupuntahan natin doon sa kabila. Pero dito tayo sa kabila. Kaya titingnan lang natin. Yun, doon tayo sa kabilang ibayo. Yun o. Ayun yung pupuntahan natin, yung kabila. Tayo tayo rito. Yun o. Ayun yung pupuntahan natin. Ayan o. Basic. At yun, syempre pagkatapos na natin mag picture, video, syempre isang biyahihan na naman na malupit yan. Dahil nga medyo nakikita nyo naman nagbabadya na naman ng maulap-ulap na panahon. Yan, dito na tayo sa hakutan natin. Kalawang hakutan natin to. So, buti na lang nakisama pa noon, makakulimlim. Yun na nga, at medyo kumukulimlim na naman. At nakita nyo mamaya-maya yan, uulan na. At doon kami nagkakaroon ng problema. Ayan ang isa sa nagpatagal at nagpa-delay ng aming pagpapauwi. Itong mga gamit na yan, konti na lang halos yan. Mabigat lang talaga dyan yung freezer. Pero ganun talaga. At natsambahan na naman natin na natapat tayo na kung kailan tayo nagkakarga, umuulan, naknantokwa. At ayan nga, iniiwasan natin dahil ayaw din naman natin magkasakit yung mga kasama natin dahil nga hindi naman biro yung pagod ka na tapos mauulan ka pa. At ito syempre kung ano-ano na pinagsasabi ko dyan. Tawagan ko ako pag sinuswerte ka ngayon. Ano, buti na lang meron tayong puno-puno rito. Yun, nagtuloy na nga ang ulan at nakita nyo ubod ng lakas. Naknanto ko talaga. At sabi ko, magpatila muna tayo ng konti bago natin ikarga lahat. Pero yun nga, kumain ng halos 30 minutes o 40 minutes yung ulan na yan na walang tilaan. Ayaw ko nga mabasa yung mga kasama natin. Pero yun nga, mamaya makikita nyo, may waterfalls na nga doon sa ating harapan. At nagkaroon na nga rin tayo ng pag-games mamaya. At makikita nyo mamaya yung mga pag-games natin na yan. At ito na nga, kahit pa paano tumila-tila na rin. Sabi ko, ano na natin, karga na natin at baka gabihin tayo. Ayan. At ang kagandahan naman dyan, secure yung gamit natin kahit may tumututulo sa loob. Hindi, joke lang. At nakita nyo naman, isa na lang ay kakarga dyan. At pagkatapos nyo isasarado na namin at ibabiyahin na natin ng isang malupiton yan. At nakita nyo may nagtitinira ng balot sa labas. Kaala ko rito na yung pumupot-pot sa akin. At ito naman, bumalik kami ron sa kinainan namin kanina dahil nga masarap yung tinda ni ate. At nakita nyo naman meron naman taong kumakain doon. At ito na nga yung malupiton na naman na ating ano tawag doon, biyahe, mabilisan at napakalakas talaga ng ulan yung para may bagyo. Sabi nga nila ron nung client natin, basta umulan dyan talagang napakalakas.
basta ka yung doon sa ibang lugar konti dyan kasi mas kumbaga mababa lang naman yung yung ulap dyan para kaya malakas. Ewan ko basta ganun ang paliwanag nila. At ito na nga syempre nagpag-imsa tayo, nag-umpisa na tayo ng pag-imsa. Unahang mapuno kung sino yung mapupuno ipapainom doon sa kabila dahil nga wala na rin kaming tubig pang inom. Ayan, nagpag-imsa lang tayo. Napakalas, nakita nyo yung ragasan ng tulo ng ulan dun sa harap natin at hindi na rin ako makakita at wala nga tayo wiper. Nagtuo ko talaga. Kaya sa susunod pagagawa na natin yan at nakakita natin. Pero meron tayong dapat tapalan dun sa taas kaya tumutulo dyan. Hindi ko alam kung bakit tumutulo dyan pero malalaman din natin yon. At ito na nga syempre 15% na lang pala ang aking battery kung ano pang pagdaldal pero konti na lang matatapos na to kaya tsagain mo na lang din. Tawag dito ng sasakyan na mga puno. Good. Lakas ng ulan Nag-stop over muna kami. At yun, naiba na nga ang daan namin. Hindi na kami nadaan doon sa bypass. Nadaan na kami sa pinaka-safe na lugar. Safe na safe kasi hindi ka pwedeng magmatulin dahil nga sobrang traffic. Kaya safe na safe. At nakita nyo naman, sa kabilang San Rafael, walang kabasa-basa ang ulan. Walang kabasa-basa ang karsada. Ibig sabihin, doon lang sa San Ildefonso mulan. Naklanto ko at nandiyan na yata tayo sa krus na daan. At nakita namin itong nagtitinda ng cropek, nagtitinda ng anong tawag doon, hamon na. Basta yan, bumili kami dyan at kumain kami ng merienda muna kami dahil malapit-lapit na kami, nasa San Rafael na kami. Saglit na lang magbabaliwag na kami. At ito na nga ang ating mga kasama, po-trip. Hindi mahilig magsikain niya mga yan. Talaga ako lang pumipilit. Siyempre pagod ako nagiging driver. Gusto kong kumain ng kumain. Kahit pa paano nalilibang din ako. At eto na nga, nandiyan na tayo sa Baliwag. Isang malupito na naman yan. Magpa-flyover na naman tayo. Shoutout, nakakarami na ako sa iyo. Malupito, nakakita nyo, Paskong-Pasko na dyan sa Baliwag. Marami na gumagawa ng Christmas light. At eto na nga, nagkumpisa na ang pinaka-the best, ang traffic ng Tokwa. Pero syempre, hindi na natin sasama yung pinakamahabang traffic. At eto na, ibababa na natin tong ikalawang balik natin. Nakita nyo medyo maliwanag-liwanag, mamamaya madilim na kaming aalis dyan dahil hinapon na nga kami. Hindi ko talaga na-expect pero thankful pa rin tayo dahil sa client natin na yan. Kahit papano makakabili na naman tayo ng Sanjin bukas. Hindi, joke lang. Iwas-iwasan na natin yung inom dahil nga walang mangyayari sa buhay natin dyan. At syempre pinotrip muna natin. At yun nga, medyo lumambot yung gulong ko ron. Ang ginawa namin, pinabulkanize namin bago kami kumain. At yun lang, maraming salamat sa nagre-rent sa amin sa Pahakot Pasakay. Lipat apartment, problema mo ba sa sasakyan? Para sa hakot gamit, sakto, ipahakot pasakay mo na yan. Para sa saktong budget mo, para sa saktong lugar na pagdilipatan mo, ipahakot pasakay na natin yan. At syempre, maraming salamat. Meron din po tayong sounds and lights, medium lights and sounds, pa-like at pa-share, pa-follow, pa-subscribe na rin po ang aming mga page, lalo na po ang Pahakot Pasakay at saka medium lights and sounds. Maraming salamat sa mga tropa natin dyan at sa mga client natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment sa ating mga posts at saka sa mga video na sinashare po natin. Maraming salamat po. God bless.